Oda ni-reveal na ang role ng bawat miyembro ng Roger Pirates. Bali lumabas na nga ang SBS Volume 112. At ang unang impormasyon nga sa SBS itong patungkol sa role ng mga miyembro ng Roger Pirates. As usual yung unang tatlong ang ni-reveal alam na nating lahat, which is itong pagiging kapitan ni Roger, pagiging first mate ni Rayleigh, at itong pagiging doktor ni Crocus. So itong mga susunod ko ngang sasabihin ngayon pa lang natin malalaman. Si Scupper Gaban nga sinasabing navigator daw ng Roger Pirates. Kung matatandaan nyo sa mga recent videos natin patungkol kay Gaban, nabanggit na nga natin itong posibilidad na to. Since pinakita ngang siya yung may hawak ng panulat nung time na nagpaplano na silang pumunta sa Laughtale. Plus itong si Gaban nga rin ang pinaghihinalaan nating nagtatago ng Oro Jackson, which is mas magme-make sense na nga ngayon since confirm na nga na siya ang navigator ng Roger Pirates. Kaya naman kung meron ngang miyembro ng Roger Pirates ang karapat-dapat na mga laga sa Oro Jackson, paniguradong isa na dito si Gaban. Bale ang sumunod ngang miyembro na ni-reveal ang role itong si Moon Isaac Jr. Sa mga nakalimutan na siya nga yung may mahabang ilong at may sandatang similar sa pang fencing. Siya nga daw ang tactical officer ng Roger Pirates. Sumunod si Don Kino. Siya naman daw ang helmsman o simply ang driver ng Oro Jackson. Similar nga itong posisyon na to kay Jinbei sa Straw Hat Pirates. Sumunod itong si Millet Pine. Sinasabi naman na siya daw ang torturer o interrogator sa Roger Pirates. So itong posisyon nga na to ang wala sa Straw Hat Pirates. Pero base nga sa dynamic nila Luffy, malamang na pwedeng kunin ni Zoro itong posisyon na to. Since siya nga ang lagi nating nakikitang nananakot sa mga nakukuha nilang hostage. Next itong si Rowing, which is scholar naman daw siya ng Roger Pirates. Mahalin tulad nga natin itong posisyon na to kay Nico Robin. Though hindi nga specifically na sinabi kung anong klaseng scholar itong si Rowing, malamang nagaya siya kay Robin na marami ring nalalaman patungkol sa history. Itong si Ryu naman daw ang informant ng Roger Pirates at si Spencer bilang intelligence officer. Si Peter Moon naman na nakitaan natin na merong sandatang rifle at ka-vibes ni Capone Beige, sinasabing meron daw role na gunner. Itong posisyon nga na to similar kay Usopp na siya namang sniper ng Straw Hat Pirates. Speaking of Straw Hat Pirates, kung si Brook nga ang musician nila, ito namang Roger Pirates merong Jackson Banner bilang musician. At kung si Frankie nga ang shipwright nila Luffy o yung taga-ayos ng barko, ito naman daw ang role ni Blue Marine sa Roger Pirates. Kung mapapansin nyo, ang nawawalang role nga lang netong Roger Pirates yung cook, similar sa role ni Sanji. Kaya naman I wonder kung intentionally ba itong kinalimutan ni Oda bilang pang-aasar na naman sa mga fans ni Sanji o literal na wala talagang cook sa Roger Pirates. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa SBS meron ngang fan na nagtanong kay Oda kung yung ipinakita daw ba sa chapter 1096 na miyembro ng Rocks Pirates na silhouette lang, kung ito daw ba si Jill Bastard. Sa mga hindi nakakaalam kung sino itong si Jill Bastard, siya nga yung bida sa ginawang manga ni Oda nung time na senior siya sa high school. Ang title nga ng manga na to Wanted. Itong istorya nga na to ang nagpakilala kay Oda sa buong manga industry. So ang sinagot nga ni Oda sa tanong na to yes, si Jill Bastard nga daw itong hidden character na to. Dagdag pa nga ni Oda na kabilang daw itong karakter na to sa nakita natin sa Thriller Bark arc na bangkay na na-retrieve ni Gecko Moria. Siya nga daw itong zombie na merong 4 na braso. Kung babalikan nga natin yung chapter 1096 kung saan
ipinakita itong buong Rocks Pirates, meron nga rin tayong makikitang karakter na merong 4 na braso. At yes, ito nga si Jill Bastard. At dahil nga sa impormasyon na to, dito na natin makukumpirma na yung iba pang miyembro ng Rocks Pirates, sila nga talaga yung mga zombie sa Thriller Bark arc, gaya nila Captain John, Wang Zi at Silver Axe. Bali, ang sumunod ngang impormasyon sa SBS itong pagre-reveal ni Oda na yung inspiration niya daw sa paggawa ng mga village sa Elbaf base daw sa Northern Europe. Specifically yung mga Viking area daw dito. Sumunod may isang fan nga ang nagtanong kay Oda kung yung mga hayop daw ba na nakita natin sa movie na Strong World, kung ito rin daw ba yung mga hayop na nakita natin sa Elbaf na kasama ni Loki. So ang sinagot nga lang dito ni Oda oo. Similar nga daw ito ng design na nakita natin sa Strong World. Pero hindi daw ibig sabihin neto tinatamad na siyang gumawa ng panibagong designs ng mga hayop para sa Elbaf. Minsan nga daw mas okay na meron ng existing design kesa gumawa pa ng bago na eventually magkakaproblema pa siya. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa SBS itong patungkol sa nabanggit ni Scupper Gaban in chapter 1139. Kung matatandaan nyo, nung time na to ni-reveal nga niya na anak daw niya si Colon. At nung oras nga na magulat sila Nami, dito niya na sinabi na hindi naman na daw bago ang mixed race sa mundo ng One Piece. Hanggang sa nagbanggit na nga siya ng mga example. Sinabi nga niya yung patungkol sa mga mixed race na Buccaneer, Long Leg, Long Neck at Wutans. Pero ang pinaka pinag-usapan nga sa ibinigay na sample na to ni Scupper Gaban itong pagbabanggit niya patungkol sa Duson Dadas. Bali ni-reveal na nga yan ni Oda sa SBS na to. At itong Duson Dadas daw ang mixed race ng mga normal na tao at mga dwarfs. Bali hindi nga lang yan, dahil dinagdagan pa nga ito ni Oda at sinabing meron din daw mixed race sa pagitan ng mga dwarfs at giants. Tinatawag naman daw ito bilang Zushin Dodo. Pero sobrang bihira nga lang daw ito. At lastly nag-reveal nga si Oda ng mga impormasyon patungkol sa New Giant Warrior Pirates. Dinrawing nga niya yung mga child versions nila Harudin, Gerd, Road, Goldberg at Stansen. Nagbigay nga rin siya ng iba pang information gaya ng mga edad nila, paborito nilang pagkain at even trabaho nila. So i-pause at basahin nyo na nga lang ang mga ito. Anyway, ayun na nga yung mga impormasyon para sa latest SBS. Ipapaalala ko lang na bawat release nga ng mga SBS lagi nating tinatalakay. Kaya naman kung trip nyo pang ang malaman yung iba pang nilalaman ng mga nagdaang SBS gumawa na nga tayo ng specific playlist para dito. Kung trip nyo nga ang panoorin yung mga nagdaang SBS videos natin ilalagay ko na lang sa comment section sa ibaba yung link neto. Bali sana nga natripan nyo itong video natin ngayong araw na to. So yun lang, peace!